Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta? Again, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang pag-usapan natin ay itong si Attorney Nicolas Kaufman, ang abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte, doon po sa kanyang kaso sa Dahig na crime against humanity. Sabi na nga natin, nagsimula na ang confirmation of charges na kung saan ay from February 23, 24, 26, and 27. Kahapon, gaya ng mga nabanggit natin sa mga una nating mga episode, ay binuo po ng 3 sesyon. Sa 3 sesyon na yon, nakita po ng buong mundo kung paano po ihalag o ilahad, ng prosecutor ang kanilang mga accusation with corresponding evidence and narratives na kung saan maaaring makapagpatibay ng magiging desisyon ng ICC Judge Pre-Trial Chamber na ituloy po ang kaso sapagkat makikita yung tinatawag na substance. Okay. Now ngayon, itong si Attorney Nicolas Kaufman na hindi natin maintindihan sa mga Duterte supporter kung ito ba'y gusto nila o kung ito ba'y ayaw nila. Samantala, kung ako ang tatanungin, fast learner itong si Kaufman sa style o estilo ng mga maka-Duterte. Kasi aral na aral niya yung mga Duterte narratives. Aral na aral niya yung Duterte manual na kung saan inuuna ang drama bago ang sustansya. Okay? So mas particular ang mga DDS camp sa pagpapadisqualify sa ICC judges at sa mga prosecutor. Yun man ang gusto ng mga Duterte Rehad supporters. O edi, yun din ang ginugusto ni Kaufman. Priority nila yung i-disqualify ang ICC judges. Priority nila ang pagdi-disqualify sa mga prosecutor sa pamamagitan po mga kamunting tinig ng drama. Kesyo si Rodrigo Duterte daw, matanda na, may sakit na, mahina na, ilang beses nang nahimatay. Kaysa magbigay ng laman sa kanilang mga depensa. Samantala, itong defense tudo dawit na sa mga perpetrator. Nabanggit doon si Bato de la Rosa at si Bongo. Okay. So, inilulugar ni ICC Judge Motok ang mga aral sa Duterte School of Acting. Katibayan at katotohanan ang kailangan, hindi po drama. Itong si Kaufman, Santissima Trinidad, panay papuri kay Rodrigo Roa Duterte. Panay drama, kuha ng simpatsya. Samantala itong prosecutor, naglahad na ng mga perpetrators na ayon sa substance. Okay? Panay ang hanap ng dahilan ng DDS camp para i-delay ang hustisya. Ngayon, kung hindi nyo po naiintindihan yan, marami po sa mga expert ang mga nagsasabi na kung saan, sabi nga dito ni Presiding Judge Julia Antonella Motok, kay Nicolas Kaufman, sinabihan niya na the chamber therefore urges the defense to place substance over stylistic and theatrical formulation. Again, sabi po ni Presiding Judge Julia Antonella Motok kay Nicolas Kaufman na ngayon ay bayani na at santo na ng mga Duterte supporter dahil pinuri po si Rodrigo Roa Duterte na kung saan to place substance over stylistic and theatrical formulation. So tigilan na po yung drama. Napakahalaga, hustisya. Hustisya.
'Di ba? Uulitin ko, napagsabihan lang naman ng judge, si Attorney Nicholas Koopman, na huwag mag-focus sa drama, kundi mag-focus sa hustisya. Paano hindi siya po-focus sa drama at saka stylistic approach? Pinag-aralan ata ni Koopman yung Duterte Manual o yung Duterte Die Hard Supporters Manual, na mahilig po maghanap ng simpatiya sa taong bayan. So sa tingin po ninyo, tama bang judge? Tama na lang sa mga DDS kay di man nila naintindihan.